This morning, we're going to discuss a new story from Jesus Christ entitled The Landowner's Vineyard from St. Matthew 21:33 to 47. But first of all, again, our ministry, we called it the Faithful Word Ministry, coming from the letter of Apostle Paul to Titus, chapter 1, verse 9, holding fast the faithful word as he had been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. Sound doctrine means magaling na aral, mahusay na aral, o matapat na aral, o yung aral na hindi ka malilito, at yung aral na walang itinatagong kamalian. As sabi sa 2 Timothy chapter 4, verse 3, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa magaling na aral. Hindi na raw sila makikinig sa magaling na aral. Sa halip ay susundin nila ang kanilang hilig, maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. When I was a young preacher, 20s, 30s, kapag ako po ay tumatayo sa pulpito, ang akin pong mga tinatalakay sa pulpito ay yung mga nais marinig ng tao. Kahit hindi siya biblical, basta nais ng mga taong marinig at magbibigay ng kasiyahan sa kanilang mga pandinig, yun ang sasabihin ko. Sapagkat nakakatuwa para sa isang preacher na makita mo yung mga nakikinig na natutuwa, humahanga, at kinikilig-kilig pa. But when I got older, specifically when I learned the rightly dividing the word of truth, natutunan ko na mas mahalaga pala yung katotohanan na nasa Biblia. Kahit na mag-react sila ng hindi maganda o maganda, ang mahalaga ay yung katotohanan na nasa banal ng kasulatan ang iyong babahagi. Sound doctrine, ang sabi, where audience may not endure. Baka raw hindi na nila matagalan yung mga ganitong doktrina. Where audience may not please, maaaring hindi nila ikatuwa. Isang doktrina na hindi imbento ng mga tagapagturo, sapagkat nalalaman naman natin na ang mga tagapagturo sa ngayon, 99% invento lang yan, sapagkat wala naman sa Biblia yung mga sinasabi nila. Doctrine where audience make itch their ears, at ayaw nila ng mga ganyan. Gusto nila yung mga kwento, humor, joke, at marami pang iba. Ito ang sinasabi ng Apostol Pablo, this doctrine may be rejected. Aayawan nila yung ganitong doktrina. Bakit? Sapagat ito ay nakabase sa banal na kasulatan. Alam niyo po, ang mga churches ngayon, yung pastor nila parang doktor eh. Dok, ano ba maganda sa ganito? Ano ba maganda sa sipon? Ano ba maganda sa... Tanong si doktor, payo ng kung ano-ano. Kapag ikaw ay nasa denominational church at ang pastor, umalis na sa kanyang pulpit. Ay, pastor, kasi yung anak ko ginagabi. Ano ba magandang ano? Ginawa mo pang si Helen Bella yung tao na hiningan mo na ng payo lahat do. Ginawa mo ng psychiatrist, psychologist, guidance counselor, Kung kaya't sa ngayon po ay puro opinion na lang ng pastor ang maririnig. Sound doctrine that would be rejected ay nakapokus siya sa false doctrine. Di siya galing sa Old Testament. Di siya galing sa Matthew, Mark, Luke, and John. Kaya kapag narinig ito ng mga tao, ayaw nila. Sapagkat for the longest period of time, nandun lang sila sa Matthew, Mark, Luke, and John. Promotes faith alone. Naku, sinasabi ng Apostol Pablo, sa pananampalataya lang tayo, may kaligtasan. Subalit, papaano na yung mga baptism program namin? Papaano yung mga EGR program namin? Papaano na yung mga niluluto naming lugaw at ipapakain sa mga bata? Tatamaan siya. Huwag niyo na pong ihinto yun. Ang mahalaga po faith alone tayo. Consistent doctrine siya, hindi po siya personal na ini-interpret ng mga papakilalang pastor. At siya po ay pumuprotekta laban sa mga nagsasabing pastor kami. Self-proclaiming pastor kami. Igalang nyo kami.
suportahan nyo kami. No? Ganyan po ang ating doktrina. Ganyan po ang isinusulang ng Apostol Pablo. Kung kaya't marami nagre-reject sa mga bagay na ito. Maging ang mga preacher na kagaya ko, i-reject din sapagkat ayaw nila naman ganyan. So bakit natin nalaman ang mga bagay nito? Sapagkat we study to show ourselves approved unto God, a workman that need not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ito po yung rightly dividing the word of truth. Time past, but now, ages to come. Nalalaman po natin yung mga bagay na ito. Genesis to Malakay, Matthew, Mark, Luke, and John, na minobilize ni Moses at ni Jesus Christ. Ito po ay patungkol lamang sa kautusan para lamang sa Israel. Sa but now, sa panahon po natin, Romans to Philemon, ito po ay minobilize ng Apostol Pablo. Ito po ay naglalaman ng biyaya para naman ito sa mga Hentil. In ages to come, muli para sa mga Israelita at ang Panginoon Jesucristo sa kanyang muling pagbabalik ang siyang magmomobilize ito. Our Sunday service format, admonition, edification, and exhortation. Admonition, the act of giving counsel, warning, or correction with the purpose of guiding someone toward righteousness and spiritual growth. Makikita natin dito, may warning na ibinibigay ang Apostol Pablo. Sa edification naman, the process of spiritual building up, strengthening, and improving of believers in the church community. Ito yung pag-prepare natin ng mga salita ng Diyos na ibinabahagi natin every Sunday. And then exhortation, an act of strongly encouraging, urging, or admonishing someone toward a particular course of action, usually to promote spiritual maturity and faithfulness. So mamaya po meron tayong question and answer. Meron po tayong mga katanungan. Nagbibigay ng kalituan sa atin ay pipilitin po nating sagutin ng ayon sa banal ng kasulatan. So let's go to admonition first. Of course, Paul's warning. Alam niyo po maraming warning ng Apostol Pablo dito sa kanyang mga panulat upang maprotektahan po yung body of Christ. At isa na po rito yung deceptive appearance, and then yung sinasabi nating anti-Paul indoctrination. Ano po yung anti-Paul indoctrination? Kinokontra ba nila yung indoctrination ng Apostol Pablo? Hindi po. In fact, binabasa nila. Subalit sa maling kaparaanan. Sa maling interpretasyon nila, ginagamit ang mga panulat ng Apostol Pablo. Works underneath faith. Sasabihin ng mga pastor, ng mga churches, dito, faith lang dito. Pero later on, maraming gagawin. May baptism, may mga kung anong-anong mga ipapaliwanag itong mga pastor na ito. In fact, sa isang church, ang sabi ng isang pastor doon, ang water baptism ay simbolo lamang daw na parang singsing at belo ng mga ikinakasal. Inihahalong tulad ng mga false preacher ng water baptism, para raw singsing tsaka belo na simbolo lamang daw ito sa kamatayan, pagkakalibing at pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Ito po hindi sinasabi ng banal na kasulatan. Lalong-lalo na po hindi itinuturo ng bautismo ay simbolo lamang. And Brother Mel challenged them to biblically prove that water baptism is just a symbol of death, burial, and resurrection of Christ. Ako'y hinahamon ko ang mga denominasyon at mga pastor. Napatunayan ninyo na itong water baptism ay simbolo lamang ng death, burial, and resurrection ng Panginoon Jesucristo. In fact, hindi na yung death, burial, and resurrection. Pakita nyo lang sa Brother Mel na nasaan yung kamatayan dito sa bautismo na to? Nasaan yung sinisimbolong kamatayan ng Panginoon Jesucristo dito? At mula dito mainam na magkaalaman tayo kung sino yung nagsasabi ng katotohanan. In fact, tinitingnan ko, nasan ba yung kamatayan doon? Yung nilubog ka. Sinasabi ng mga pastor, denomination, 99%, simbolo to ng kamatayan. Pagkakalibing at pagkabuhay na muli. Pero kung titingnan, nasaan yung kamatayan dito? Wala namang kamatayan. Nilubog ka lang tapos umahon. Subalit, ito po ay malalimang dinidiscuss ng mga pastor at ng mga denominasyon. No? And therefore, I have two questions dun sa mga denominasyon, sa mga nagtuturo
na ang water baptism daw ay simbolo lamang ng death, burial, and resurrection. Number one, present biblical evidence to Brother Mel that water baptism symbolizes death, burial, and resurrection of Jesus Christ. And number two, pakita po ng malinaw kung nasan po yun yung kamatayan ng Panginoon Kristo dun sa water baptism. Simple lamang po ang tinuturo ng ating doktrina, rightly dividing the word of truth. Sa time past, baptism is necessary for salvation. Sa but now, sa panahon natin, water baptism is not necessary for our salvation. Wala pong drama na kailangan baptismohan ka, na i-symbolize mo to, death, burial, and resurrection, parang sing-sing sa kasal, parang wala pong ganito turo ang banal ng kasulatan. Simple lamang po tayo. Number 4, self-serving motives. Of course, alam natin itong mga papakilalang pastor. May mga pansariling motibo yan. Walang pastor na papasok sa church na walang motibo. Handaan niyo po yung sinasabi ni Brother Mike. Wala pong pastor na papasok sa church na malinis ang motibo niyan. Ngayon, kapag sinabi niya po, wala pong sweldo akong hihingin whatsoever, allowance man o kahit isang kusing, o yan po, maniniwala po ako malinis ang motibo niyan. Pero hanggat may mga natatanggap po yan, wala po. Number 5, promote self-made doctrines. Ito na po yung mga sarili-sarili nilang mga pananaw na si Pedro raw ay para rin sa hintil, si Pedro raw ay apostol din ng mga hintil. Wala pong sinasabi ng mga ganon ang banal na kasulatan. So, ito po yung rightly dividing the word of truth chart. Makikita po natin dyan. Sa time past, there is a covenant to fulfill. Sa but now, there is no covenant to fulfill. And sa ages to come, fulfillment of the covenant. Ganyan lang po yung takbo ng Biblia. Ano po? Wala po tayo dito. Dito po tayo sa kulay blue. Now, let's go to number 1. In fact, number 1 lang ang ma-discuss ko rito sa warning ng deceptive appearance out of 5. So, deceptive appearance, sabi sa 2 Corinthians 11:13, tatagalugin ko na lang po. Ang mga yan ay mga huwad na apostol, madadayang manggagawa at nagpapanggap na mga apostol ni Kristo. Ang sinasabi ng Panginoong Kristo dito, merong nagaganap na transformasyon. Merong nagaganap na transformasyon. Ano yung transformasyon na nagaganap sa mga denominasyon? Sabi ng Apostol Pablo rito, ang mga yan daw ay mga huwad na apostol. Huwad na apostol na magtatransform sila na parang si Brother Mel na kunyari mabait, kunyari napakabait, at hindi natin nalalaman kung ano yung mga secret agenda ng mga ito. Nakita niyo po itong verse na binasa natin. For such are false prophets, deceitful workers. False prophets, deceitful workers. Ito po yung mga sinungaling na mga nagpapakilalang pastor, mga mandarayang kunyari mga church workers sila, mga mandaraya yan. Hindi po galing kay Brother Mel yan, galing sa banal na kasulatan. Magtra-transform ngayon daw sila. Para si Credible Hulk, magta-transform daw sila. Nakala mo mga apostol ng Kristo. Okay? Yeah. Warning ng Apostol Pablo. Verse 14, at hindi ito katakataka. Wag daw kayong magtataka. Kapag ang mga ito raw, na mga sinungaling na to, nag-transform na kunyari mga mababait na pastor, wag kayong magtataka, sabi ng Apostol Pablo. For Satan himself is transformed into an angel into light. Sapagkat si Satanas din daw naman, nag-transform din naman. Na nagkukunwaring anghel ng kaliwanagan. So kung may magpapakilala sa inyo, pastor ako intercessor ako leader kami, may calling kami, tinawag kami ng Diyos.
Ang iisipin nyo lang daw, nag-transform lang to. O nasa proseso to na nagtatransform pa lang siya kapag nagpapakilala. Ito yung Satanas na sinasabi na Apostol Pablo na nagkukunwaring apostol ng Panginoong Kristo. Nagtatransform sila. Bakit? Later on, malalaman natin yan. Kung paano natin sila mahahalatang mga nagtatransform. Kaya hindi katakataka na ang kanyang mga lingkod ay magkunwaring lingkod ng katuwiran. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang gawa. Lingkod daw sila ng katuwiran. But the problem is, minister of righteousness daw sila, but the problem is, alam natin na nagtatransform lang sila. Ang masakit po dito, sa mga denominasyon, lahat tayo galing sa denominasyon. Kapag pasok ni pastor sa pintuan, hindi mo mababakas na nakampo ng kadiliman yan. Bakit? Kasi meron siyang mga bagay na maaari niyang ipakita na hindi siya mahalatang kampon siya ng kadiliman. Transformed as ministers of righteousness, and they will be the one to define what is righteous. Ito ang mahirap dyan. No? Kapag itong mga nag-transform na to ay tinanggap ng denominasyon, tinanggap na siya bilang pastor. In fact, meron pa yung mga tinatawag na ordination. I-ordain pa yung kunyari. Luluhod-luhod pa sa mga ano yan sa mga sa mga tropilo. Kaganon pa yan. Ang mahirap dito sa mga to, dadating ang araw, sila na ang nagde-define kung ano yung tama at mali. Pastor, tama ba to? Pastor, tama ba yun? Mali yan. Ito ang tama. Itong mali. Ito naman ang tama. Sila na yung may kapangyarihan na mag-define kung ano yung tama at mali. Hindi na yung Biblia. Kasi nakapasok na sila dun sa church Pinaniwalaan na sila. And therefore, sila na yung nagsasabi na dapat may baptism, dapat may ministry, dapat nagsusupport tayo, kailangan ganito yung mga customaryang ginagawa natin. Kaya yung mga churches ngayon, dumadami yung mga gawaan nila, yung mga activities nila. Kasi itong mga deceptive appearance na to, eto na, sila na yung nananalasa sa churches. Now, ano meron dito sa deceptive appearance na to? Number one, hindi naman niya magpapakita na naka-t-shirt lang at naka-short lang. Papasok yan ng nakabarong, nakapolo, naka-gel. Papasok yan ng ganyan. Number one na prerequisite nila yan Ika nga first impression last. Number one na gagawin nila yan. Presentable impression. Number two, impressive behavior. Magalang yan. Praktisado yung mga yan. Praktisado yung mga yan. They show respect. They show courteous. And they show politeness. At lahat ng konsiderasyon, pwede nilang gawin para ipakita yung kanilang behavior. Yan ang pangalawang mga style niya. And number three, kapag naniwala ka na sa presentable impression nila, kapag naniwala ka sa impressive behavior nila, dito na yan magpapakilala. Actually, pastor nga po ako Intercessor nga po ako. Alam niyo po ba, kinausap ako ng Diyos last year, tinatawag niya ako sa ministry. Ganyan ang mga style niyang mga yan. Diba? Experience. Kitang-kita natin yung mga experience niya. At alam niyo po, itong ABC na to, hindi natin ma-oppose yan. Hindi natin siya madi-deny. Makikita kasi natin maririnig natin, at mararamdaman natin sa mga ginagawa nila. Kaya itong pagiging presentable impression, impressive behavior, and personal entitlement, sige, ibibigay na natin sa kanila yan. Hindi na natin sila mapipilit na ipakita yung totoong pagkatao nila. Sige, balato na natin sa kanila yan. Okay, sige. Pero hindi doon natatapos. Ang problema sa mga denominasyon, pag nakasurvive na dito sa tatlong to, okay na pasok to. Ako naniniwala, eto tinawag nga ng Diyos to para sa church natin. Kitang-kita sa kanyang mga mata, sa kanyang mga forma,
kanyang pananalita na ito na nga ang itinalaga ng Panginoon para sa atin. Pero kahit Faithful Word Ministry, hindi po doon natatapos yan. Meron po tayong tinatawag na anti-Paul indoctrination. Titingnan natin yung doktrina niya kung ito ay naaayon sa doktrina ng Apostol Pablo. Isahan kagad natin yan sa, alam mo ba, may apostol ang mga Hentil? Ha? Magugulat na kagad dyan, ha? Alam mo ba na ang Panginoon Kristo ay hindi naman itinalaga para sa mga Hentil? Ha? Kapag yan nagulat ng mga ganyan, alam na natin to na nagkukunwari lang to. Ang punang kadiliman to, meron lang tong mga bagay na nais niyang isulong. So this cannot be stopped. Pero, mapiprevent natin yung mga bagay na to. Unlike sa mga denominasyon, wala na silang habol eh. Kapag nahook na sila dito sa tatlong to, wala na silang habol. Pero tayo hindi. Umpisa pa lang yun sa atin. Meron pa tayong anti-Paul indoctrination. Works underneath faith, self-serving motives, and promote self-made doctrines. Lahat yan dadaanan ng mga tao na magpapakita na sila nga ay pastor o tinawag ng Diyos. Malalaman natin kung ang mga ito ay nagsisinungaling o hindi. So ngayon, ito muna ang ating admonition. At mamaya po ay tuloy lamang po natin yung ating mga tatalakayin. At for now, let us all stand in the presence of the Lord for our opening prayer. Ako'y naririto upang magpuri sa'yo, O Diyos, sa kabanalan mo. Nalulugod ako, buhay ay alay ko. Ikaw lamang magtiwala sa akin, O Diyos, di kita ibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa'yo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay alay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita ibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita ibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, kay buti mo.
Diyos kay buti. Ask everyone to please remain standing in reverence for the reading of the precious Word of God. Our scripture reading will be found in the Gospel of St. Matthew, chapter 21, verses 33 to 45. Grape vineyard, Israel, householder, Father God, husbandmen, Pharisees, first set of servants, prophets, second of servants, apostles or disciples, householder son, Jesus Christ, other nation, Gentiles. Here under parable, there was a certain householder which planted a vineyard and hedged it round about, and dig a winepress in it, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into a far country. And when the time of the fruit drew near, he sent his servants to the husbandmen, that they might receive the fruits of it. And the husbandman took his servants, and beat one, and killed another, and stoned another. Again, he sent other servants more than the first, and they did unto them likewise. But last of all, he sent unto them his son, saying, They will reverence my son. But when the husbandmen saw the son, they said among themselves, This is the heir. Come, let us kill him, and let us seize on his inheritance. And they caught him, and cast him out of the vineyard, and slew him. When the Lord therefore of the vineyard cometh, what will he do unto those husbandmen? They say unto him, He will miserably destroy those wicked men, and will let out his vineyard unto other husbandmen, which shall render him the fruits in their seasons. Jesus said unto them, Did ye never read in the Scriptures, The stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner? This is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. Therefore say I unto you, the kingdom of God shall be taken from you, and given to a nation bringing forth the fruits thereof. And whosoever shall fall on this stone shall be broken, but on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder. And when the chief priests and Pharisees had heard his parables, they perceived that he spake of them. But when they sought to lay hands on him, they feared the multitude, because they took him for a prophet. For further understanding, we will read our scripture reading in our native language. Ubasan, ito ang bayan ng Israel. May-ari ng ubasan, Diyos Ama, mga magsasaka, mga pariseyo. Unang mga tauhan, mga propeta. Ikalawang mga tauhan, apostol at disipulo. Anak ng may-ari, Heso Kristo. Bansang magbubunga, mga hentil. Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang tagapagmay-ari na nagtanim ng ubasan at binakuran niya ito at nilagyan ng pisaan at nagtayo ng isang tore at pagkatapos ay pinagamit niya ito sa mga magsasaka at siya'y nagpunta sa malayong lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga tauhan upang kunin sa mga magsasaka ang kanyang bahagi. Ngunit sinunggaban ng mga magsasaka ang kanyang mga tauhan at binugbog nila ang isa at pinatay naman ang ikalawa at binato naman ang ikatlo. Muling nagpadala ang may-ari ng iba pang mga tauhan na mas marami kaysa una
Ngunit ganoon din ang ginawa ng mga magsasaka sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Sabi niya sa sarili, marahil na may igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, sila'y nag-uusap-usap, ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin siya upang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inihagis sa labas ng ubasan at pinatay. At tinanong sila ni Jesus, pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga taong iyon? Sumagot sila, papatayin niya sa kakilakilabot na paraan ang masasamang iyon at pauupahan ang ubasan sa ibang magsasaka na magbibigay sa kanya ng kanyang bahagi sa panahon ng pamimitas. Sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon, di ba't ito'y kahangahangang pagmasdan? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin mula sa inyo at ang ibibigay sa bansang magkakaloob ng mga bunga. At ang sinumang bumagsak sa batong ito ay magkakasira-sira at ang mabagsakan nito'y magkakadurog-durog. At nang marinig ng mga punong pari at ng mga pariseyo ang kanyang mga talinghaga, naunawaan nilang sila ang tinutukoy niya. Siya'y dadakpin sana nila, ngunit natakot sila sa mga tao, sapagkat kinikilala ng mga ito na si Jesus ay isang propeta. May God bless the reading of His holy word. Everyone now may be seated in the presence of our Lord. Next. So based on our diagram, na lagi nating tinatalakay, ang ating tatalakayin ay nandito po sa Matthew. In other words, hindi po siya applicable sa atin. Subalit, tatalakayin natin sapagkat may kinalaman po ito doon sa tinatawag na grace through faith. Na mula dito, pupunta dito yung programa ng Diyos. So bago natin talakayin yung kontekstong binasa ng Ate Neslie, dapat ay nalalaman natin yung mga tauhan na nandoon. Kasi pag hindi natin alam kung sino yung mga tauhan na nandoon, hindi natin maintindihan yung kanyang konteksto. So mayroong great vineyard or yung ubasan, ito yung nagsisimbolo ng bansang Israel. And then mayroong tinatawag na may-ari ng ubasan o yung householder, ito si Diyos Ama, si Father God. Yung husbandsmen ay sila yung mga pariseo. Yung first set of servants, yung mga unang ipinadala na mga alipin, yun yung mga propeta. Ang ikalawang set ng mga servant ay yung mga apostol at mga disipulo. Yung may-ari ng vineyard na anak niya, yun yung Panginoong Jesucristo. At yung sinasabing ibang lupain, yun yung hentil. Para kung babasahin natin, kilala natin kung sino yung mga nasa loob nito. Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga, ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Matthew 21:33. May isang tagapagmay-ari. Mayroon daw isang tagapagmay-ari, again, si Father God, na nagtanim ng ubasan. Nagtanim daw siya ng ubasan. Si Father God, naglagay siya ng Israel, na bansang Israel. Sa buong mundo, naglagay siya ng isang ubasan. Siya yung sumisimbolo ng ubasan, yung Israel. At binakuran niya ito and hedge it roundabout. So si Israel, may bakod siya. Meron siyang kautusan, meron siyang mga ordinansa, mga batas si Israel. At nilagyan ng pisaan
So yung pisaan ay lumalabas na wine press, yun yung templo nila, yung tabernacle nila. Kasi doon sila mag-aalay ng mga hayop, ng mga animals na iaalay nila sa Panginoong Diyos. At nagtayo ng isang tore. May tore rin. So yung tore naman na ito, lumalabas, ito yung Jerusalem. Sapagkat kapag umakyat ka sa tore, nakikita mo yung future eh. Nakikita mo yung mga parating na kung sino man yung dadating na tao and everything. So dito sa Jerusalem, dito po yung mga isinulat ng mga propeta, yung mga hula, yung mga propesiya. Doon siya sa Jerusalem, nasa templo. Yung tinatawag na mga propesiya ng mga propet, sila Isaiah, sila Jeremias, Ezekiel, Daniel, and everything. At pagkatapos ay pinagamit niya ito sa mga magsasaka. Ito naman mga magsasaka ay itong mga religious leaders, yung mga Pariseyo, Saduseyo, and everything. At siya'y pumunta sa malayong lupain. So binigyan niya ng free will itong bansang Israel. So ginawa niya ang bansang Israel, pinili ng Diyos yung bansang Israel, meron siyang law, commandments, meron siyang templo, nandun yung Jerusalem, nandun yung religious leaders. Para mamuhay sa Israel ng righteous. Compare sa ibang mga bansa. So si Israel ang pinili ng Diyos at ganito ginawa niya dito sa bansang Israel. Para siyang vineyard na may bakod, na may tagapangalaga, na may watchtower and everything. Verse 34, nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, ibig sabihin, dapat nagbunga na yung ubasan. Dapat si Israel nagbunga na ng righteousness. Kasi may law siya may commandment siya Meron siyang mga tagapagpatupad ng law. Meron siyang mga levita and mga religious leaders. In other words, dapat yung bunga niya matamis. Hindi maasim, hindi mapakla kapag tinikman ng mga tao. So in other words, dapat righteous si Israel. Ganun lang kadali yun. Dapat righteous si Israel by that time. Bakit? Kasi meron siyang hedge, meron siyang law and commandments na binakod yung Diyos dito sa bansang Israel. Unlike sa mga hentil na mga bansa, wala naman silang instruction. Wala silang law. Hindi nila alam masama pala pumatay. Hindi nila alam masama pala mangalon niya. Kasi wala naman silang kautosan eh. Itong si Israel, meron siyang kautosan. Alam niya kung paano mamuhay ng tama. And then, meron siyang religious leaders. Meron silang tagapagpatupad ng law nila, ng batas nila, ng kautosan. And therefore, may expect mo talaga dito sa bansang Israel, righteous siya. Hindi naman siya pwedeng hindi righteous, meron siyang law and commandments, merong religious leaders na tagapagpatupad. So, dapat talaga, during that time, righteous na itong si Israel. Now, inutusan daw ng may-ari yung kanyang mga servants o yung mga prophets para patunayan nila na ikaw nga ba, Israel, righteous ka nga ba? Pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga tauhan upang kunin sa mga magsasaka yung kanyang bahagi. Hindi po yung bahaging ubas, kundi yung bahagi ng righteousness na dapat ibinunga ng bansang Israel. Alam niyo po, ito Matthew Mark Luke yan. Parang pang grade 1 lang no? Mapag yung, kumpara dun sa mga tinatalakay natin, yung mga Roman series na mga babito. Parang pang grade 1. Hindi ko alam ba't yung mga denomination, mahirap intindihin yung mga ito. No? Nevertheless, okay. Ngunit sinungga ba ng mga magsasaka ang kanyang mga tauhan at binugbog nila yung isa. At pinatay naman yung ikalawa at binato naman yung ikatlo. So sa halip na ipakita ng mga religious leaders na kami mga religious leaders, nagbunga yung law. Ito righteous na sila. Hindi. No? Pinatay pa nila itong mga prophets na isinugo ng Panginoon. Verse 36, muling nagpadala ang may-ari ng iba pang mga tauhan. This time, mga apostol naman yung mga pinadala. Sila Juan Bautista naman, sila Santiago na mga pinatay din itong mga to. Na mas marami kaysa unang, ngunit ganun din ang ginawa ng mga magsasaka sa mga ito. So this time naman,
Maliban sa mga propeta, apostol, ganun yung ginawa. So, kapag tinignan natin siya sa ating chart, makikita natin yung isang sitwasyon na dito sa Matthew, Mark, Luke, and John, may problema. May problema nagaganap dito. Pinapatay nila yung mga propeta, pinapatay nila yung mga apostol, at walang righteousness si Israel. For the fact na pinili sila ng Diyos, meron silang laws and ordinances, meron silang mga levita, meron silang apostol, meron silang propeta, but at the same time, hindi nakamit yung righteousness. So there's something here in Matthew, Mark, Luke, and John. Dito. Yung programa ng Diyos dito, meron malaking problemang nagaganap. At yun ang makikita natin bilang mga rightly dividers. Kapag ito ay ininterpret ng mga denominasyon, hindi nila alam yan. Hindi nila alam yan. Parang simpleng kwento lang sa kanila na bahala na kung paano aplikasyon ang gagawin nila. Pero tayong RD, nakikita natin, may problema to. Itong kingdom na isinusulong nila Pedro, nila Jesus Christ, may problema. Sa kahuli-huli ay pinapuntan niya ang kanyang anak na lalaki, Jesus Christ. Isinilang sa bansang Israel, nagkatawang taong Diyos, tapos yun na, nag-ministry na dun sa bansang Israel. Sabi niya sa sarili, marahil na may igagalang nila ang aking anak. Verse 38, ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmamana. Hali kayo, patayin natin siya upang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinungguban nila, inihagi sa labas ng ubasan at pinatay. At tinanong nila si Jesus, pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga taong ito? Aba, pinatay yung anak ng may-ari ng ubasan. Natural, nagsisilakbo sa galit itong may-ari ng ubasan. Sumagot sila, papatayin niya sa kakilakilabot na paraan ang masasamang iyon at pauupahan ng ubasan sa ibang magsasaka na magbibigay sa kanya ng kanyang bahagi sa panahon ng pamimitas. So makikita natin dito, may problema dito, pero papasok si Grace. Papasok si Grace. Papasok muna tayo. Hindi pa matutupad yung kakilakilabot na gagawin ng may-ari, no? Papasok muna tayong Grace. Pag rapture natin, dito na yung Matthew 21:41, yung 7 years tribulation. Yung sinasabi na dito na papatayin niya sa kakilakilabot. Yun na yung tribulation. Okay tayo, no? Naintindihan. RD, no? RD. Naintindihan natin yan. Sinabi sa kanila ni Jesus, sa verse 42, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan? Ginawa ito ng Panginoon, di ba't ito'y kahanga-hangang pagmasdan? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin mula sa inyo, ay kukunin mula sa inyo at ibibigay sa bansang magkakalob ng bunga. In other words, yung blessing, mawawala na dito sa bansang Israel, mapupunta ngayon dito yung blessing na sinasabi ng Panginoon Kristo. Magkakaroon ng transition. RD. Siyempre, alam natin itong mga to. RD. So, si Matthew 21:43, yung sinasabi ng Panginoong Kristo na kukunin yung blessing at ibibigay sa iba from Israel, lilipat siya sa mga Gentiles. Kaya ganyan yung diagram natin lagi na pinapakita. So kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin mula sa inyo at ibibigay sa bansang magkakaloob ng mga bunga. Jesus Christ here referring to Gentiles, referring to grace, referring to Apostle Paul
na imomobilize nito yung grace para sa Gentiles. Yan yung ibig sabihin ng verso na yon. At ang sino mang bumagsak sa batong ito ay magkakasira-sira, at ang mabagsakan nito ay magkakadurog-durog. At nang marinig na mga punong pari at ng mga pariseo ang kanyang mga talinghaga, naunawaan nilang sila ang tinutukoy niya. Siya'y dadakpin sana nila, ngunit natakot sila sa mga tao, sapagkat kinikilala ng mga ito na si Jesus ay isang propeta. Simple as that. Napakasimple lang nung ating tinalakay. Pero maintindihan natin siya na, eto pala, bukas na naman yung pinto. Nagbubukas na naman si Jesus Christ ng pinto, papunta dun sa grace. Hindi maintindihan ng mga Israelita to. At sa ngayon, hindi maintindihan ng mga denominasyon. Pero tayo, alam natin, eto yung sinasabi ng Panginoon sa Kristo. Kukunin yung kingdom, ibibigay sa iba. Kaya yung diagram natin, kapag tiningnan mo siya, saktong-sakto siya dun sa mga kwento sa Matthew, Mark, Luke, and John, papunta dun sa Romans to Philemon, from law, papunta sa grace. From Jesus Christ, papunta kay Apostol Pablo, from Israelites, papunta sa mga Gentiles. Sobrang dali, no? Pang-kinder lang, no? Pang-kinder. Kaya, sabi ko, bakit hirap na hirap dito yung mga denominasyon? Kasi hindi sila nag-rightly divide. So, key takeaway natin, sa Synoptic Gospels, napakadali lang siyang unawain. No? Kung marunong ka mag-rightly dividing the word of truth. Kung nauntindihan mo yung programa ng Diyos. Pero kung hindi ka marunong, mahihirapan kang unawain. Ano kaya ibig sabihin nito? Sino kaya itong mga Ano kaya itong mga taong ito? Ano ba ibig sabihin ito? At hindi mo alam kung ano yung kahihinat na nung sinasabi ng Panginoon sa Kristo. Saan matatapos nung sinasabi ng Panginoon sa Kristo na to? Hindi nila alam na may grace na nakaabang. May grace na binubuksan yung Panginoon sa Kristo kasi itong programa ng Diyos dito sa kingdom, total failure na siya. Hindi na siya magtatagal kung naintindihan natin yung rightly dividing the word of truth. At kapag binasa natin itong Matthew, Mark, Luke, and John, makikita natin sa God's program, time past siya. Hindi siya but now. Makikita natin siya, it's a thing of the past. Hindi applicable sa atin at all. So, who are being addressed, malalaman din natin, pang-Israel lang talaga itong mga bagay na ito. Matthew, Mark, Luke, John. Hindi natin kaya pwedeng i-apply natin sa sarili natin. Sapagkat pag in-apply natin sa sarili natin, tayo rin ang mahihirapan. And then, dispensation operates law at that time. So, sa Synoptic Gospel, madali lang siya. Law, covenant, temple, Pharisee, yan, mga ganyan. Teaches kingdom, heaven, baptism, and then literal tsaka physical. So, ganun lang kadali. Unawain itong Matthew, Mark, Luke, and John. Hindi kailangan ng skyrocket science para malaman natin yung mga bagay na ito. Amen. Okay. Pagpalain kayo ng Panginoon. Tawagin natin yung unang mabibigay ng special number natin. Walang iba si Kuya Jerry Peñones. Sa bawat umaga, sisigaw. Sa bawat gabi, magpapasalamat. Ang kabutihan mo'y walang hanggan. Di nagmamaliw, di nagkukulang. Purihin ang Panginoon, ang pag-ibig niya'y walang hanggan. Purihin siya, purihin
ng dako sa lahat ng panahon. Sa gitna ng unos, ikaw ang lakas. Sa bawat takot, ikaw ang lunas. Ang tapat mong puso'y aming sandigan. Ang kamay mong hawak, aming kaligtasan. Purihin ang Panginoon, ang pag-ibig niya'y walang hanggan. Purihin siya, purihin siya sa lahat ng dako, sa lahat ng panahon. Hayaan ang mga tinig magkaisa, hayaan ang papuri sumigla. Ang kabutihan mo, Diyos, di matatapos. Sa puso ng lahat, ikaw ang lubos. Purihin ang Panginoon, ang pag-ibig niya'y walang hanggan. Purihin siya, purihin siya sa lahat ng dako, sa lahat ng panahon. Thank you po, Lord. Thank you po. Salamat po. Parang nabitin kami dun sa... Okay, let's go to our exhortation. Okay, question and answer. Brother Mel, paano ba ina-apply itong Romans 8:28? Ang sabi dito, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Hindi po ito yung hindi ka nag-aral, bumagsak ka, all things work together. Hindi ka na namuhay ng unhealthy, nagkasakit ka, all things work together. Nagmaneho ka ng mabilis, gabi, nabangga ka, all things work together for good. Hindi po ganito yon. Sapagkat ang Romans 8 po ay may konteksto. Hindi po siya yung babasahin yung verse, tapos yun na yun. Ang bawat verso po ay may konteksto. Kasi po, laging ganun ang sinasabi nila. Ang sabi sa Romans 8:1, ito po yung context niya. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So makikita po natin dito, yung salitang therefore. Ang ibig sabihin po ng salitang therefore ay resulta siya ng isang bagay. Kung bakit may therefore, ay may naganap na una
At kung bakit may therefore, sapagkat ito na yung resulta ng unang naganap. There is therefore now no condemnation to them which are in Jesus Christ, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ano yung resulta ng mga bagay na yan? Ano yung sinasabi dyan sa sinasabing therefore na yan? Results that I will no longer to condemn. Ito yung sinasabing therefore, na ako ay hindi na kukondenahin sa aking mga kasalanan. May resulta. Ano yung resulta? Ano yung therefore? Na ako ay hindi na kukondenahin mula sa aking mga kasalanan. Therefore, there is no condemnation to them which are in Christ, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Kasi hindi na ako kukondenahin sapagkat ako ay na kay Kristo Jesus na. At hindi na ako lumalakad ayon sa laman, ako ay lumalakad na ayon sa Espiritu. Sino yun? To them. Ibig sabihin, may specific na mga tao lang. Hindi lahat. Ang sabi dito, there is therefore now no condemnation to them. Sino yung to them? To them which are in Christ, to them which are not after the flesh, to them who are after the Spirit. Brother Mel, ito ba yung to them that are not in flesh? Hindi na kami lumalakad sa laman? Yes po. Hindi tayo lumalakad ayon sa laman kung ang pag-uusapan lang ay kaligtasan. Hindi natin kailangan ng mga makalaman, yung aksyon, yung kikilos ka, yung good works ka, hindi po ganon. Hindi na po tayo lumalakad sa mga ganong kaparaanan para makamit natin yung kaligtasan. Tayo po ay lumalakad sa Espiritu. Ito po yung ibig sabihin niya. Ang sabi sa Romans 5:20, dito po siya nagsimula. Sa Tagalog, na magkaroon ng kautusan. Dumami ang pagsuway, ngunit sa pagdami naman ng pagsuway, ay sumagana lalong kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga kung papaano naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala. Ito'y magdudulot ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. In other words, kahit magkakasala tayo, hindi ito magiging grounds para mawalang kaligtasan natin. Sapagkat ang sabi dito sa talata, mas lalong nagyayaman ang nag-ahari ang kasalanan, ay mas lalong mag-ahari ang biyaya ng Diyos sa akin. Ito po ang dulot ng kaligtasan ng grace na nakamit natin sa Panginoon Kristo. Balit again, hindi po ito lisensya para magtampisaw tayo sa kasalanan. Ito po ay sinasabi ng Apostol Pablo na ang dominyon ng kasalanan, kung mamumuhay siya sa atin, ay walang panama sa dominyon ng biyaya ng Diyos. Mas lalong nagkakasala ka, mas lalong lumalaki yung biyaya ng Diyos sa atin. Ito po yung pinagmula ng Romans 8:28. Hindi po yung nabangga ka tapos all things work together, no? Ito po yun. So, Romans 5:20-21, may dalawang katanungan dito. Ang sinasabi niya, are you saying, if I live in sin, I have eternal grace? Sinasabi mo ba, Apostol Pablo, na kahit na mamuhay ako ng nagkakasala ako, ay mayroon pa rin akong eternal na kaligtasan? At ang ikalawang katanungan dito sa binasa natin, Romans 5:20-21, are you saying that good works cannot justify me? Ang sinasabi mo ba, Apostol Pablo, na yung mga mabubuting gagawin ko pagtulong sa kapwa, ay hindi ko magiging pasaporte para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? At ito po yung sasagutin ng Apostol Pablo. Ang sabi po sa Romans 6:1, mula sa katanungang, are you saying if I live in sin, I have eternal grace? Sinasabi mo ba, Pablo, na kahit mamuhay ako sa makasalanang pamumuhay, naroon pa rin ang kaligtasan? Itong sagot ng Apostol Pablo. Romans 6:1, what shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound? Verse 2, God forbid. How shall we that are dead in sin live any longer therein? Ang sinasabi ng Apostol Pablo rito, mamumuhay ba tayo ng
makasalanang pamumuhay para mas lalong lumaki yung biyaya ng Diyos? Hindi ganon, sabi ng Apostol Pablo. Magkakaroon ka ng kasalanan, patutunayan sa'yo ng biyaya na mas makapangyarihan siya kaysa sa kasalanan, pero hindi mo kailangan mamuhay sa kasalanan para mapatunayan mo yung biyaya na nasa sa'yo. Hindi po pwede yun, sabi ng Apostol Pablo. Sapagkat ang biyaya ay hindi yan magtuturo na magkasala ka kasi may biyaya ka na. Hindi po. Ang biyaya magtuturo sa'yo na mas lalong maging mabuting tao. Ito yung sinasabi ng Apostol Pablo. Now, pangalawang tanong, are you saying that good works or yung law cannot justify me? Sinasabi mo ba ngayon, Pablo, na yung paggawa ng mabuti ay hindi makakapagpatawad sa akin at makakapagparating sa sangkalangitan? Ang sabi muli ng Apostol Pablo sa chapter 7 verse 1, know ye not, brethren, for I speak to them that know the law, how that the law had dominion over a man as long as he liveth. In other words, yung kautusan, yung mabuting gawa, wala siyang dominion sa iyo para mapunta ka sa sangkalangitan. Ang dominion pa rin sa iyo para mapunta ka sa sangkalangitan ay sa pamamagitan pa rin ng pananampalataya. So itong dalawang katanungan na ito, are you saying if I live in sin, I have eternal grace? Sinagot ng Apostol Pablo. At itong are you saying good works cannot justify me? Sinagot din ng Apostol Pablo ito. Kaya pagdating sa chapter 8 verse 1, ang sabi niya, there is therefore now no condemnation to them which are in Jesus Christ, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ito yung resulta ng mga katanungan na sinasabi ng Apostol Pablo na ngayon, hindi na ako makukundina. Kasi nasa sa akin na si Kristo, hindi na ako lumalakad sa laman sa pamamagitan ng good works, kundi lumalakad na ako sa Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito na nga yung sinasabi nilang, and we know that all things work together. Hindi ka nag-aaral ng exam, tapos nung bumagsak, all things work together, hindi ganon, no? Ito na yung resulta niya ngayon. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Now, question nung nagtanong dito, para sa lahat ba to? Hindi po. Sapagkat ang sabi, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Nasaan yan, Brother Mel? Andito po yan sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 14. Ang sabi, whereunto He called you by our gospel. Tinawag tayo sa pamamagitan ng ebanghelyo ng Apostol Pablo. Hindi po ito yung ebanghelyo na John 3:16. Hindi po ito yung ebanghelyo na John 1:12. Hindi po ito yung ebanghelyo na accept Jesus as Lord and Savior. Hindi po ito yung ebanghelyo na kailangan mabautismo ang kasatubig ng bautismo sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Hindi po. Ito pong gospel na ito ay yung tinatawag sa Romans 2:16, in the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Ito po yung gospel ng Apostol Pablo na makikita sa 1 Corinthians 15:1-4, believe how Christ died for our sin, buried, and rose in the third day. And therefore, ito pong Romans 8:28 na to, hindi po ito para sa lahat. Ito po ay may pinanggalingang mga pangyayari kung bakit ka po makakarating dito. Na tayo po ay naniwala sa Ebanghelyo ng Apostol Pablo at nampalataya tayo na si Kristo namatay para sa ating mga kasalanan, ilibing at nabuhay sa ikatlong araw. And therefore, ano man ang mangyari sa atin, sa ating mga buhay, masagana man o sa kasakitan, kayamanan, kahirapan, masasabi natin, for we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Ito po yung ibig sabihin ng Romans 8:28 at hindi po ito para sa lahat, para po ito sa mga body of Christ na kagaya natin. Amen. Okay, no? Meron po tayong ikalawang katanungan.
on doing Lord's Supper during morning. May mga tinatawag na banal na hapunan, pero sa umaga nila ginagawa. Paano nangyaring hapunan sa umaga? Sabi sa Luke 22:19, and he took the bread, and when he given thanks, he broke it and gave it to them, saying, this is my body, which is given to you. Do this in remembrance of me. So, papaliwanag po natin to sapagkat marami pong mga denominasyon na pinipilit nila na okay lang daw yung morning na Lord's Supper. Pero bago natin ipaliwanag, tawagan muna po natin yung ikalawang bibigay na tanging bilang, Ate Divina Pasigan. Standing in awe of your grace,
very much, Ate Devina. Okay, our second question. Kayo po ay mayroong kinokontra ng isang katuruan. Ito po yung tinatawag nilang Lord's Supper, banal na hapunan, na ginagawa nila ng umaga. And then sabi ng isang pastor sa kanyang mga members, dapat ba talaga eksakto sinasabi ng Biblia? Di po ako makapaniwala na maririnig ko sa isang tagapagturo na tanongin niya yung members niya na dapat ba talaga eksakto yung ituturo ko dito? Yung nasa Biblia, dapat ba talaga eksakto? Ako po ay namangha no akin pong narinig ang mga bagay na yon at dinouble check ko po dun sa kanilang sinasabing message. At totoo nga na tinanong nung pastor yung kanyang mga membro, ang katanungan dapat daw po kaya eksakto daw po ba ang kanyang mensahe, ang kanyang pagtuturo doon sa banal na kasulatan. At natagpuan po natin sapagkat may mga ini-establish siya na mga doktrina na hindi katotohanan ayon sa banal na kasulatan. And therefore, tinanong niya yung kanyang members, dapat ba eksakto yung mga sasabihin ko rito na nasa banal na kasulatan? So yung mga members, malay ba nila kung dapat totoo o hindi? Pero dapat, hindi ba tinatanong yung mga ganung bagay? Dapat automatic na, dapat totoo ka agad yung sinasabi mo. Dapat eksakto ka agad. Pag tumayo ka sa pulpito, dapat eksaktong-eksakto, bullseye, yung sasabihin mo rito, nasa banal na kasulatan. Eksakto siya. Hindi ka po pwede magtatanong sa mga members mo na, dapat ba eksakto yung sasabihin? Gano'n, no? Otherwise, may plano kang magsinungaling. May plano kang magturo ng mga bagay na hindi eksakto sa sinasabi ng banal na kasulatan. So yung topic ay, do this in remembrance of me. Pinagpipilitan nito mga denominasyon na to, na yung morning na supper nila, yung morning na Lord's Supper nila, tamang gawain. Kahit hindi siya biblical. In fact, kahit hindi biblical yung maghapunan ka ng umaga, hindi tamang gawin yun. Wala naman naghahapunan ng umaga. So, yung nagtanong sa akin, sabi niya, Brother Mel, pakibigyan mo nga ng linaw, kahit sa konting panahon lang, itong sinasabi nila na do this in remembrance of me. Ano-ano ba talaga yung gagawin nila bilang pag-alaala na sinasabi ng Panginoon Kristo? So basahin natin yung Lucas chapter 22. Nandito po yung konteksto nung sinasabi nila. Umpisahan po natin sa verse 7. Ganito po sinasabi, sumapit ang pista ng tinapay na walang pampalsa o lebedura, na siyang araw ng pagpatay at paghahandog ng korderong pangpaskwa. So may sumapit na kapistahan dito sa puntong ito. Ano yung sumapit? Ano yung dumating na kapistahan? Yung tinatawag na pista ng tinapay na walang pampalsa, or yung tinatawag na Feast of the Unleavened Bread, at yung Feast of the Passover, yung pista ng Pasko. So may dalawang pistang dumating dito. The Feast of the Unleavened Bread and the Feast of Passover. Sa verse 8, ang sabi ni Jesus Christ, inutusan ni Jesus sina Pedro at Juan, lumakad kayo at ihanda ninyo ang ating hapunang pangpaskwa. So meron silang supper or dinner. Ang dinner nila ay yung para sa pista ng Paskwa. Yung pista ng Passover. Saan po ninyo nais na maghanda kami? Tanong nila. Sumagot siya, pumunta kayo sa lungsod. May masasalubong kayong lalaki na may dalang isang banga ng tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan. Sabihin niyo sa may-ari ng bahay, pinapatanong po ng guro kung saan ang silid na maaaring magamit niya
at ng kanyang mga alagad para sa hapunang pang-Paskwa. So may supper sila. Hindi lang to supper. Ito ay supper for the Feast of Passover. Ipapakita niya sa inyo isang malaking silid sa itaas na may nakahanda ng kagamitan. Doon kayo maghanda. Lumakad sila at natagpuan ang lahat ng iyon, ang lahat ayon sa sinabi ni Jesus, at inihanda nila. Nang sumapit na ang oras, ano yung oras? Yung hapunan. Nung hapunan, para sa Feast of Passover, dumulog si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga apostol. Sinabi niya sa kanila, matagal ko nang hinahangad na makasalo kayo sa hapunang Pampaskwa na ito bago ako magdusa. Sinasabi ko sa inyo na hindi ako muling kakain nito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. Verse 17, dumampot siya ng isang kopa at matapos magpasalamat sa Diyos ay ibinigay ayon sa kanila at sinabi, kunin niyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo, mula ngayon hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Verse 19, dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ito ngayon, yung ginagawa ng mga denominasyon every morning ng First Sunday. Itong ginawa ng Panginoon Kristo, hapunan siya. Pero ito ginagawa ng mga denominasyon, umaga ng First Sunday lang. Now question, what to be remembered? Ano ba yung dapat alalahanin ayon sa sinasabi ng Panginoon? Ang dapat nilang alalahanin, ang dapat nilang gawin bilang pag-alaala sa Panginoong Kristo ay yung magkaroon sila ng hapunan ng supper during Feast of the Unleavened Bread and Feast of the Passover. Kasi naganap yun, Feast of the Unleavened Bread, Feast of the Passover. Hindi siya inaisipan lang ng Panginoon Kristo na, tara dinner tayo, tara supper tayo. Merong timing, merong kaganapan, merong mahalagang kapanahunan na may kinalaman sa kapistahan ng bansang Israel. At dalawa yon, isang Feast of the Unleavened Bread, isang Feast of the Passover. At ginawa nila yon gabi. Pero yung ginagawa nitong mga denominasyon, umaga. Wala namang Feast of the Unleavened Bread, wala namang Feast of the Passover. Gusto lang nila ganun, maghati-hati ng ganun. At tatawagin nila na hapunan daw. Now, question. What to be remembered? Para sa kanila, yung banal na salo-salo daw. Hindi tatanggalin nila yung kung gabi siya, kung Feast of the Passover siya, Feast of the Unleavened Bread. Tinanggal nila lahat yun. Ang kinuha lang nila, yung nagsalo-salo lang. At ginawa nila yung gabi, ginawa nila ng umaga. At yun yung mariing kinukondena ni Brother Mel. Mali yan. Hindi yan biblical. Wala sa Biblia na sinasabi na gawin nyo ito tuwing magkakatipong kayo ng umaga, ng per Sunday. Hindi. Kasi sa Biblia, ginawa nila ng gabi at may dalawang kapistahan. Feast of the Unleavened Bread, Feast of the Passover. At ang sinasabi ng Panginoon sa Kristo, ito yung gawin nyo. Pag nakita uli kayo. In other words, sa isang taon, gawin nyo uli ito. Kaya merong mga churches ngayon, hindi ko lang kung nababalitaan nyo, every year lang sila nagaganito. Every year. Kasi, inaasinta nila sa Jewish calendar, Year of the Passover, Feast of the Unleavened Bread. Ang problema naman sa ganon, hindi magtutugma. Bakit? Kasi ang ginagamit natin, Gregorian calendar, ang ginagamit ng Israel, Jewish calendar. Okay. Hindi siya magtutugma at all. Hindi siya magtutugma. Pero at least, itong mga nagsasabi na once a year, ina-assume nila, Feast of Passover, Feast of the Unleavened Bread. Kasi kung itong gagawin talaga ng mga alagad, gagawin uli nila to next year uli. Feast of the Unleavened Bread, Feast of the Passover. Kaya sabi ng Panginoon sa Kristo, gawin nyo uli ito ha. Aalalahanin nyo uli ito ha. Kaya pagdating ng isang taon,
yung mga alagad niya, patay na si Jesus Christ, nag-resurrect na yun after that. Sasabihin nila, tara mag-dinner ulit tayo. Parang yung ginawa natin nung Feast of the Unleavened Bread, Feast of the Passover, yung sinabi ng Panginoon sa Kristus na gawin uli natin. Yun yung ibig sabihin nun. Pero itong mga to, ang gagawin lang nila, salo-salo lang. Tapos i-schedule nila ng Monday. Ngayon, tinatama sila ni Brother Mel. Pero hindi. Sa halip na itama nila, ang sabi ng pastor, kailangan ba talaga sakto? Yung mga nasa Biblia, nagagaganon siya sa pulpito. Ha? Kala niya kasi, ay sige po. Papalayain na ang mga Israelita. Di ba meron doon nakatay ang mga panganay? Yan po ba yung pagdiriwang na sinasabi ng Panginoon? Exactly po. Yung Passover, nagsimula ito, yung aalis na yung mga Israelita sa Ehipto, ayaw silang paalisin ni Paraon, kahit marami nang pinakita yung Diyos ng himala. Ngayon, ang sabi ni God, ganito, lahat kayo, maglagay kayo ng dugo sa hamba ng ng pinto nyo, sa bintana. Dadaan yung angel of death. Pag wala siyang nakitang dugo sa hamba ng pintuan nyo, mamamatay ang panganay na anak. So, lahat ng Israelita, naglagay. Tapos, si Paraon, hindi siya naglagay. Tsaka yung ibang mga Ehipsyo, pagdaan ng angel of death, patay lahat ng panganay na anak nila. Ang mga nakaligtas lang, yung may mga dugo dun sa hamba. So yun yung umpisa ng Passover. Kasi dinaanan ng angel of death. Naging tradisyon na ngayon ng Israel yun. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa Kristo. Feast of the Passover, pagdidiwang nyo, magdi-dinner kayo, isi-celebrate nyo yung Feast of the Passover. Kasi ginawa ni Jesus Christ at saka ng 12 apostol, Feast of the Passover during gabi, during night. Kasi naganap yung Passover, gabi siya naganap. Ngayon, ginawa ni Jesus Christ, naghapunan sila. Ang sabi ni Jesus Christ, sa susunod uli na Passover, gawin nyo uli to. Gabi uli, hapunan. Ngayon, ang ginagawa ng mga denominasyon, may sarili silang di ba? May sarili silang activity. Ginagawa nila per Sunday of the morning. No? Nung sinasabi ni Brother Mel na, mali yan eh. Mali yung ginagawa nyo, hindi biblical yan. Aba, itong pastor tumayo sa pulpito. Kailangan ba? Saktong-eksakto yung mga sinasabi sa nagagaganon siya ngayon. No? So, itong mga ganitong klase yung mga tao, hindi na natin matuturuan ng tama ito. Kasi, hindi na sila tatanggap ng mga kamalian. Bakit? Matataas ang pride nila eh. Pag galing kay Brother Mel, dapat di natin susundin. Whether biblical yan o hindi. Kasi mayuyurakan yung pride natin. Yun yung mga sinasabi nila. So, churches have shaped their own doctrines, demanding that the Bible follow them. Dapat, sila yung masunod. Pasusunurin lang nila yung Biblia. Hindi sila yung susunod sa Biblia. Biro mo, merong salo-salo. Naganap, Feast of the Passover. Naganap, gabi. Tinanggal lahat nila. Ang tinira lang nila, yung salitang salo-salo. Tapos ginawa nila ng morning ng Monday. Sunday. Yun daw yung tama. Paano ba naman tayo niyan? Kung ganon. Yes. Yes. Yes, diba? Yan yung mga ginagawa nitong mga denomination. Anyway, other questions po bago tayo mag-wrap up. Birthdays natin. LJ Peñones, 3. Haruto Peñones, 14. Sister Marlene Reyes, 17. Sister Nenita Ledesma sa 27. Saturday. Yan.
Okay, sige. Sunday na, no? Sunday. Okay, so, okay, sige. Tawagan na natin si Kuya Ronnie para sa ating closing song. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakail lahat sa'yo'y ibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka na walang humpay. Minsan pa. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakailan sa'yo'y ibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, tanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Mas napat sa iyong biging, kalagitan minsan pa. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi kakakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon naman sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, matatanging kailangan ko, ikaw ay sambahin. Mas napat sa iyong biging, gaya ng dagat, gaya ng dagat na hindi napat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, matatanging naman ko, ikaw ay sambahin. Mas napat sa iyong gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Habang panahon, gaya ng dagat
natapos namin gawain. Maraming salamat po sa iyong paggabay sa amin. Pagpalain niyo pong bawat sa nakapiling namin dito, maging sa Facebook Live, maging sa aming YouTube channel. Pagpapalain niyo po sila. Sa mga hindi po namin nakapiling sa umagang ito, nasaan man po sila, ingatan niyo po sila at gagabayan, at sa mga susunod na panahon ay makapiling namin sila rito na mag-aaral ng iyong mga salita. At ngayon, sa Kanya na mapapalakas sa inyo ayon sa aking ebanghelyo at ng pagpapahayag ni Jesucristo ayon sa inihayag na hiwaga na naitago bago palalangin ng sanlibutan, na siyang inihayag sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta ayon sa utos ng walang hanggang Diyos, upang ang lahat ay sumunod dahil sa Kanya, sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Sa nag-iisang Diyos, naganap ang karunungan, sa Kanya iukol ang karangalan mula noon hanggang ngayon, at magpakilanman sa pamamagitan ni Jesucristo, ang bawat isa'y magsabi ng Amen at Amen.